Ito, post ito ni Justice Leonen, Batas PH. Let's take a look at some useful tips on how to answer bar exam question sheets. Nagtuturo dito si Justice Leonen kung paanong sumagot doon sa bar exam. Tandaan nyo, ang kausap niya rito, hindi pa mga certified lawyer dahil magte-take pa lang ito ng exam. No? Okay tayo doon. Anong sabi niya? Plain English matter. No! Mekus is matter. Wanted sa Pachilam. Ganun. Justice Leonen. Ganun. Wanted cook sa Pachilam. Yan. Dapat simple English lang. Kapag kayo makikipag-usap, kapag ang salita ay minekus-mekus na ninyo, may problema yon. Hindi nyo kayang ipaliwanag ng maayos, ng diretso dahil hirap kayong ipaliwanag. Pansinin nyo si Bantot. Kapag nagpaliwanag yan, tandaan nyo, ang magaling magpaliwanag, hindi nagme-mekus-mekus ng mga salita yan. Tandaan nyo, diretso. Kaya tayo rito, diretso. Plain English matter. Direct, no flourishes, no abbreviation. Uy, BRB. No abbreviation either. Simple but not simplistic. Simple pero rock, yun ang ibig sabihin nun. Ang sabi dito, don't use 40 words. No! Content 2 hours. Don't use 40 words when you can do it in 8 to 10 in a sentence. Oh, talagang precise, direct. Dapat ganun kapag gagawa ka. Tandaan nyo, ang kausap niya rito, yung mga magte-take ng bar exam. Kasi baka may naririnig-rinig akong bumubulong. Hindi para sa mga lawyer-client relationship yan, no? Ang kausap niya rito, yung mga magbabar exam. Sabi niya, don't use 40 words when you can do it in 8 to 10 in a sentence. Lawyer need to be clear. Dapat clear tayo. Not wordy. Hindi mabulaklak ang pananalita tulad ni Libayan. Panalo kami. Congressman, sabi ni Congressman. Hindi, batas ang pinag-uusapan doon. Batas natin, no? Lawyer need to be clear. Dapat clear, malinaw. Hindi mo imemekos-mekos, Libayan. Kapag nagsalita ka, dahil alam nyo kung bakit dapat malinaw. Kasi tulad ni Libayan, nagtuturo siya kamo ng batas. Sabi niya, teacher siya. Tapos magtuturo ka ng malabo. Alam mo naman, Libayan, na yung mga nakikinig sa'yo, ng mga kabatas, yung mga nakikinig sa'yo, mga kabatas, bobo yung mga yan. Kaya nakita mo, nagkagulo sila. Dahil pinanuyat. Nagkagulo sila. Yung age of sexual consent nila, nagulo. Ano pa, yung pagdadala ng minor sa motel, nagulo sila ron. Alam ko naman, alam ko mali eh. Alam mo mali eh. Hindi ka na sumasagot eh. Alam ko. Kasi pag sinabi mong mali, mapapahiya si galita mo. Mapapahiya si Boy Pantot. Mapapahiya yung mga vlogger mo kasi pinanindigan. Ito, alam ko to. Hindi ako bobo, Libayan. Hindi mo na lang mabawi. Alam mo, mali yung sinabi mo. Alam ko, mali. Sasagot ka. Alam ko, isang araw sasagot ka rin dito, Libayan. Lalo na inaaraw-araw kita. No? Sabi nga, kinokonek ko raw sa'yo lahat eh. My time will come. Ang sabi dito, lawyers need to be clear. Dapat malinaw. Not wordy. Help your client understand. Also, help your student understand. Tandaan nyo, hindi lang client. Lawyer-client ang relationship dito. Dahil ang kausap niya rito, mga nagtitake ng bar. Ang payo niya, dapat is madaling maintindihan. Paigsiin ninyo, precise, direct to the point. Don't just impress. Nakita mo to, Libayan? Yan ang ginagawa mo sa channel mo, nagpapa-impress ka lang. Having said that, it is the substance that matters. Yung laman, tignan nyo tayo. Kahit na hindi tayo abogado, substance, that matters. Yung sinasabi ko, meron ba akong katibayan sa mga sinasabi ko? Meron. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong katibayan natin. But why make it harder for yourself? Bakit pinahirapan mo sarili mo? Bantot, magpaliwanag. Minekos mo na. Mali pa. Ano ang ending? Hindi siya naintindihan ng subscriber niya. Hindi naintindihan. No? O si Sendong. Si Sendong din scammer. At tingnan mo, ano ang substance dito? Yung panghihingi mo dun sa membership mo na hindi mo tinutupad yung pangako mo, scammer ka. Mana ka rin sa ano mo, yung sa batas natin channel. Scammer din yun eh. Kayo, ang hilig ninyo manghingi ng pera, iisa ang pinanggalingan ninyo, iisa ang puon ninyo. Pera-pera, sabi nga ng puon nyo, pera-pera lang. Wala siyang pakialam kung matutunan kayo o wala, di ba? Tulad mo, isa kang scammer. Tandaan mo yan, Sendong, saksak mo yan sa puwit mo. Isa kang scammer. Bisitahin niyo yung channel neto. Tignan nyo yung mga ipinangako niya sa perks niya. Hindi po matutupad yon. Pero yung hingian ng pera, natutupad yon. Ganyan ka-scammer itong si Sendong, mana sa puon niya. Okay? Okay na. Ito, meron, pwede bang request pag nag-start na ang kasuhan, pwede i-live mo? Sabi nga ni Ma'am Regina Constantino, bawal daw po yun. Ito, ang sabi dito, no? Having said that, it is the substance that matters. But why make it harder for yourself? Real expert, hindi nagpapakilalang ano. Anong pakilala ni Bantot? Teacher of ano siya eh? Logic ba yun? Logic professor? Nakita ko dun sa claim niya sa YouTube. Hindi nga ako nag-rebat eh. Kaya ibigay ko na sa yung channel mo, Bantot. Pinagre-rebat ako dun sa claim niya. Ibigay ko na sa iyo yung Bantot. Okay na ako dito. Basta online mo lahat ng ano ko video ko ha. Anyway, sige, bibigay ko na sa yung Bantot. Sige. Okay, sabi dito.
why make it harder for yourself? Real expert, answer more clearly, more directly. Ganun dapat. Ngayon, ito magpapakita ako sa inyo ng isang bobong abogadong tanga. Kung paano sumagot itong bobong abogadong tanga. Tandaan nyo, dapat, ang sabi dito real expert, answer more. More clearly. Hindi nagme-mekos-mekos. More, directly. Ganun dapat sumagot ang mga lawyer. Pakinggan natin tong bobong abogado na ito. Pakinggan natin, ha? I-connect natin. Malay mo, testing lang. Tuloy natin. Pakinggan natin, ha? Ang sabi dito, may nag-comment. Ang sabi dito, ito yung tungkol sa pagdadala ng minor na bata sa motel. Ang sabi dito, attorney. Sabi, nakita niyo yung nagtanong, malakihan natin. Natakpan. Attorney, need ata clarification. So, dito, yung mismong si War Daddy na kanyang bataan na zombie, hindi naliwanagan. Kasi ang sabi nito, attorney, need a clarification. Naku, dun pa lang sa brega na, di ba? Yung content natin. That's it for today's video. O, di ba? Ito pa lang makikita nyo, hindi maliwanag yung ni Libayan dito, yung paliwanag niya. Attorney, need ata clarification regarding sa adult entering motels with minors in relation to RA 7610. Ito, tinitira ng iba. Misunderstood yata. O, pakinggan natin, ha? Pakinggan natin. To our daddy, sabi niya, attorney need ata clarification regarding sa adults entering motels with minors in relation to RA 7610. Ito, tinitira ng iba. Anong sagot niya? Anong sagot? Pakinggan. Understood yata. Actually, it's very simple. Simple lang pala. Simple lang pala na yung minor pwedeng dalhin sa motel. Okay, tuloy. To parang explain it, kasi sinabi ko naman doon per se. Yung per se, nagtatago ka sa per se. Mali nga gamit ang per se dun. O, tuloy natin. Is, di ba? Wala lang akong panahon na magpaliwanag. Walang panahon magpaliwanag. Walang panahon magpaliwanag, pero 4 contents a day. Yung pinaka-vital points na dapat mong ipaliwanag, yung pinaka-importante na dapat mo ipaliwanag, wala kang panahon. Pero, yung katangahan mo, yung chismis mo, may panahon ka. So, teka, parang sabit na sabit yata yung sinabi dito ni natin ulit. Balikan natin ito, ha? Para yung mga zombie kasi, mahina ang utak ng mga zombie. Sa na nga lang tayo, dito tayo. Ayan. Mahina ang utak ng zombie. Ano sabi dito? Having said that, it is the substance that matters. But why make it harder for yourself? Ba't mo pinahirapan ng sarili mo, di ba yan? Real expert, yung totoong expert, answer more clearly. Wala akong panahon magpaliwanag. Ang kaya kong ipaliwanag, si Maris Racal at saka si Rico J. Puno. Rico Blanco. Di ba? Yun ang kaya ipaliwanag, yung chismis. More directly, ang sabi dito, help your client understand, don't just impress. Papalitan ko. Help your student to understand. Don't just impress. Tanga. Kaya ka tinatawag na tanga, di ba yan? Don't use 40 words. Ang haba-haba ng mo. Ang mga pinagsasabi mong walang kakwenta-kwenta. When you can do it in 8 to 10 in a sentence. Lawyer need to be clear, not wordy. Balikan natin ang katangahan dito ni Libayan. Sabihin nyo guys, pag walang sounds, ha? Wala lang akong panahon na magpaliwanag. Walang panahon. Bobo. Tuloy. It's okay for you to talk about it. It's okay for you to talk about it. Magtalo-talo kayo dyan, wala akong pakialam. Ang mahalaga, kumita ako. Yun ang gusto ni Libayan. Kahit iba-iba ang paniniwala. Tingnan mo paniniwala ng mga kabatas. Pwede daw, mga bobo. Kaya nga hindi sumasagot to kasi mapapahiya kayo, mga tanga. Dapat, Libayan, ang ginawa mo, inamin mo. Mabilis agad dapat kung kinontent mo agad. Sorry po, may luya-priya. Sorry lang malakas. Ayan, Ma'am Celestine Calixto Barbin. Magandang tanghali po, Sir Melo. Siya po yung sa Lala Move Rider. Asawa po ni Sir Benji. No? Siya po yun. Ma'am, ano po kayo? Sit back and relax. Tuloy natin ito. Kaya pag titignan nyo doon, merong pin comment. Anong pin comment? Ba't kailangan po mag-pin comment? Bakit? Kasi ang sinabi ko per se. Kasi kunwari ako, anak ko yung pinasok ko. Naman yung anak ko tapos adult. Kita mo? Niloloko mo pa ang mga subscriber mo. Wrong with that? No, because we are relatives. Because we are relative. What's wrong with that? Tignan natin kung anong mali doon. Di ba yan? Pakinggan mo to, ha? Tignan natin kung ano ang mali doon. Share ko lang. Dito po galing yon. Pakinggan natin. What they are doing. Hindi katulad ng ini-imply niya na parang itong mga tao o yung mga... Ayan, si Ma'am Bernadette. Lusig. Ma'am Bernadette Buban, shoutout po sa inyo. Siya po yung may-ari ng sasakyan ng Lala Move. Shoutout po sa inyo, ma'am. Tuloy po natin ito. Teenagers na pumupunta sa mga social media sites, naluloko ng mga matatanda. No? Kadalas. Alam nyo, Ma'am Buban, ha? Ito, i-ano ko lang ito. May mga nag-i-interview sa inyo na taga-kabila. Mga kabatasyon. Tandaan nyo, ayan, kay Bernadette Buban at saka kay Ma'am Christine Calixto Barbin. Alam nyo po ang intensyon ng mga nag-i-interview sa inyo mga vlogger, tulad nila si Bakla, si Teacher Mark, tsaka yung Mang Rene Sakalam. Hinahanapan kayo ng mali. Tandaan nyo, kakampihan dun sa kabila. Pagmasdan nyo yung mga content nilang walang kakwenta-kwenta, nakapost doon
kay Moto Lucy. Tignan mo yung content, hindi pa kayo kinakausap ni Bantot eh. Mas matindi yun. Magaling magmekos-mekos yung si Bantot. Tandaan nyo, hinahanapan kayo ng mali nun, i-feed doon sa i-feed doon sa Moto Lucy. Eto yan, nakita nyo yung ginawa doon sa salitang wanted. Ma'am Bernadette, nakita nyo yung ginawa. Celestine, nakita mo yung ginawa sa wanted. Wala naman daw intention masama yung Moto Lucy doon sa wanted. Ang ibig lang daw sabihin doon, wanted cook. Ganyan sila mag-nekos-nekos yung salita. Kaya mag-ingat kayo sa mga vlogger ni Libayan. Mga mapanirang puri po yung mga yan. Tandaan nyo, yung mga vlogger ni Libayan, may mga kaso yan. Kinasuhan po ng Rapid Tulfo in action yan dahil sa paninira nila. Bigyan ko lang kayo ng tip. Kaya, yung mga yan, nagkukunwaring na mababait, concern sa inyo kunwari. Pero ang totoo, hinahanapan kayo ng mali kung saan kayo pupuntusan at tsaka sila kakampi po ng Moto Lucy ang mga yan. Tandaan nyo, tayo dito, kakampi tayo ng katotohanan. Alam ni Ma'am si Christine yan? Sinabi ko sa kanya, kapag nalaman ko, nakasangkot po kayo talaga, sinasabi ko sa inyo, ma'am. Basta anyway, antayin na lang po ninyo yung RTIA, ko-contact po sa inyo. Balikan natin itong tangang abogado na ito. Matatanda, sinasabi niya nga nakikipag-meet up at nakikipag-tsuktsakan, nagkakaroon ng teenage pregnancy. Yan, nagkikita, nag-meet up, nagtsuktsakan. Tuloy. Okay? Ngayon, yung mga kapatid natin, nakita nyo, the absurdity of the suggestions. Sinuggest ni Rapid Tulfo, yung hingan nyo ng ID para hindi mga teenage pregnancy, hindi mapasok sa motel yung mga minor. Ang sabi niya, observe daw yun. Ganong katanga si Libayan. No? Ma'am, wag nyo sasagutin yung mga basher nyo, ha? Ano yun? Tandaan nyo, yung Moto Lucy ko, konti lang kakampi niyan. Pansinin nyo yung mga basher nyo doon. It's either kabatas yan. Kakampi niyang si Bakla, si Teacher Mark, tsaka yung Rene Sakalam. Kakampihan ng yung mga basher nyo. Yun ang hindi nyo siguro alam. Bago yata kayo dito. Yung mga basher nyo, mga kabatas yan, or Moto Lucy. Sa Moto Lucy, tatatlo lang yata sumusuporta siya. Pero ang karamihan ng kalaban nyo is mga kabatas. Kakampi ni Teacher Mark at saka si Rene Sakalam. Mali daw po na lumapit kami sa RTIA. Sabi ko, kung di po kami lumapit, mapapansin ba kami ng mga vlogger na katulad nila? Sabi ko po, Sir Melo lang ang tumulong sa amin. Actually, sa hindi yung nakakaalam, Ma'am Bernadette, Grab rider po ako. Dati po akong Grab rider nung pandemic time. Kaya alam ko kung anong nararamdaman ng mga rider. Alam ko yung nangyari sa inyo eh. Kaya alam ko kasi nag-Grab Express din ako, no? Ito, tuloy natin. Sige, ready, stretching. Ayan, tingnan. Nag-i-stretch kung paano manira itong tanga-tanga na ito. Tumutunog din neck. Alam nyo, Ma'am Bernadette, kapag ito, sana panalangin natin na ito ang kunin ng Moto Lucy na abogado. Kasi itong abogadong to, bobo ito. Sure na ang panalo nyo. Tuloy. Maraming beses na po ako nakatanggap ng reklamo. Reklamo! Tandaan nyo, reklamo ha. Ano yung reklamo? Yung minors na dinadala po doon sa hotel and motel na mga nakatanda sa kanila, nare-rape pa. Mga minors dinadala sa motel na matatanda, nare-rape pa. Hotels and motels na dinadala na yung mga minors, no? Ng mga Kamag-anak ba yun? nakakatanda sa kanila, tapos Because ginagasa pa. Kamag-anak ba yun? Ito mga kabatas natin. Bobo. Dapat kasi ang tinitignan dito ni Rapid Tulfo, no? Yung tinitignan ni Rapid Tulfo dito, is it illegal? Diba? Kapag hindi illegal naman, hindi mo pwedeng ipagbawal. Like for example, yung mga mas nakakatanda, dadalhin yung minor sa isang hotel. Hindi naman illegal yun eh. Pagdadala ng minor na matanda na namimit sa social media, hindi raw illegal yun. Pakinggan natin ang damage control ng bobong abogado na ito, ha. Pakinggan natin kung gaano ka katanga, Libayan. Panoorin mo ang katangahan mo, Libayan. Panoorin nyo, ha. Ito yung palusot niya. Wala lang akong panahon na magpaliwanag. And it's okay for you to talk about it. Kaya pag titignan nyo doon, merong pinned comment. Diba? Bakit? Kasi ang sinabi ko per se. Kasi kunwari ako, anak ko yung pinasok ko. Minor naman yung anak ko. Anak ba yung usapan doon? Hindi anak yon. Namit sa social media, ano yung magtatay, mag-chat. ASL please. Ano ganon? Tara, magsogo tayo. Total, tatay mo ko eh. Ganyan ka katanga, Libayan. Yan ang itinuturo mo sa mga subscriber mong bugok. Tuloy. Adult ako. Is there something wrong with that? No, because we are relatives. Kung yan ang topic doon. Ang problema, hindi yan ang topic doon eh. Teenage pregnancy na mga kabataan na nakikipag-chat sa matatanda at dinadala sila sa motel. At sabi mo, hindi naman bawal yun. Pero nung nag-content ka, naging kamag-anak yata. Hindi ba yan ang damage control na tinatawag? Di ba? Nakita mo na kung bakit yung title ko dito. Lutang ka na, nagkalat ka pa ng katangahan. Yan ang reason kung bakit meron Meliap Reacts na hindi ka kayang ipagtanggol ng vlogger mo. Ang vlogger mo pupunta rito, sasabihin sa akin, wala kang channel. May mga naniniwala dyan. Ultimo siya naniwala sa katangahan niya eh, si Libayan. Wala raw akong channel, bobo ka talaga, Libayan, tanga-tanga ka pa. Tuloy. Di ba? It's okay for them to, hayaan nyo lang. No? Yan din kasi ang gusto ko. No? Hayaan daw. Bakit mo akala ko ba teacher ka? Saan ka nakakita na isang teacher at yung mga estudyante niya hindi alam yung totoo at ang sabi ng teacher, hayaan nyo lang. Ganyan ka kasi kabobo, di ba yan? I-correct mo pag mali. Nakita mo nakipag-diskusyon pa sa akin yung isang kabatas mo?
Nakipag-diskusyon pa sa akin. Yung palang tinanggap niya yung hamon ko, bumaba na yung pagtingin ko sa kanya eh. Hindi ba? Yung tinanggap pa lang ni Garitamo, yung hamon ko, bumaba na agad yung tingin ko sa kanya. At yung sinabi nung komedya na bataan din neto, na isa rin tanga, alam naman natin na bakla si Teacher Mark. Ang sabi niya, yung anak niyang lalaki, kasi may anak siya lalaki, minor, pwede niya raw ipasama kay Teacher Mark yun sa Sogo. Kasi tiwala daw siya kay Teacher Mark. Pusang dala. Ganyang kadelikado, yan yung sinasabi ni Libayan. Napabayaan nyo lang. Yan yung sinasabi ni Libayan. Kaya meron Meloyap React na bumabanat sa bugok na abogado na ito. So ngayon, alam na ninyo, advokasya ito hindi nga monetize yung channel natin eh. Advokasya ito. Hindi tulad nila nang i-scam doon sa channel nila, nang hihingi ng abulo yan. May bayad ang membership, tapos tuturuan lang kayong maging tanga. Tulad ng ginagawa ni Libayan, tinuturuan lang yung mga subscriber niya na maging tanga. Hindi nyo ba alam yun? Tinatanga na kayo mga kabatas, pero tuwan-tuwa pa kayo. Willing victim pa kayo. Pakinggan pa natin ang katangahan nito. Ang gusto ko rin, hindi masyadong spoon feeding. Oh, yun daw ang gusto niya, hindi masyadong spoon feeding. Tanga! Bobo! Yung ang pulis, naloko nito eh. Anong sabi ng pulis? Ay, mali ka, Meloyap. Pwede magdala ng minor sa motel. Pag ako nakakita ng batang pulubi, dadaling ko sa motel. Pulis yun ha? Pulis yun. Pulis yun. Tuloy. Tsaka ito, si Sendong, scammer yan. O, tuloy. Spoon feeding. Hindi masyadong spoon feeding. Para gumana rin ang critical thinking. Ang gumana I know I critical should thinking, elaborate. napahamak nga eh. Dahil sa kabubuhan nila, wala silang critical thinking. Diba? Marami akong instances na gusto ko sanang i-elaborate. Oh, marami pala. O di dito palang labag na labag mo na. Labag na labag mo na to. Don't, sabi ni Justice Lonen, don't use 40 words when you can do it in 8 to 10 in a sentence. Lawyer need to be clear. Not wordy. Help your client understand. Don't just impress. Having said that, it is the substance that matters, but why make it harder for yourself? Real expert answer more clearly, more directly. Gets mo, Libayan? Siyempre hindi. Oh, intro pa lang yan. Intro pa lang yan. Punta na tayo dun sa superlative degree ng katangahan ni Libayan. Ano yan? Pakinggan.